Gikustodiya na sa kapulisan ang usa ka laborer human basakpang nangawat sulod sa usa ka boarding house sa Proc Lower at Sharon Barangay Kalumpang, Jansan. Pasado las 3 sa hapon, Agosto 25, nasiplatan ang sospek nga nisulod sa usa ka kural pinaagi sa nakamontar nga CCTV asa na monitor sa mismong caretaker sa maong boarding house ang maong lalaki. Ni nakita na ako siya dito, gitanaw na ako sa dress ako ang room. Gimatikdan lang ako siya kay abi pinsan siya sa borders na diri ba. Mao to pagkahuman niya og kanang sulod sa isa ka kwarto, gisundan din ako siya pagawas. Anak ko sa iyahin ko, boss unsa imong sa sulod? Nga wala man dira ang borders na mo. Pangutan-on ta ka usab unsa imong gikuha sa sulod? Na siya nga cellphone ra man to sir. Cellphone ra man to sir. So mao to gikapkapan dayon na siya. Kapkapan ako siya, nga gikuha na ko ang cellphone sa iya ha. So abi nako kato lang isa ka cellphone ang maano sa iya ha, dili man di ay. Naa pa dito isa ka cellphone. So ang dira gyapon gikan sa kwarto which is mao tong ginagamit gyud sa sa borders. Paspas malusab nga miresponde ang patrol team sa Kalumpang Police Station og nasikop ang suspect nga si alias Toy, 28 anyos nga residente sa Purok Banisil, Barangay Tumbler, Jansan. Na-recover sa posisyon niini ang duha ka cellphone ug duha ka smartwatch kung asa gikaingong kinawat gikan sa usa ka kwarto sa maong boarding house ug gibana-bana ang ana sa 8,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad niini. Pero kay nadakpan man ako siya, so dirisan ako siya gihold sa mua. Wala man siya noon ni Sokol, wala man siya pod niya anak ko sa yahin ko, malas lang jud ka gisudlan. Kay na CCTV ang imuhang gisudlan nga niya. Abi siguro niya walay tao diri kay actually mingaw man gid siya kagahapon. Literal gid siya nga mingaw jud kagahapon diri. So immediately in-inform yung kanyang mga kapitbahay doon na merong pumasok doon sa area. Habang yung police natin are coming para mag-respond doon sa area, so ginawa ng mga citizen doon ay tinalian sa kamay ng nylon. So ni-restrain nila mismo yung suspect. So this is a very good behavior on the part ng community na sila mismo ang nag-apprehend at saka nag-restrain. Ang pagkasikop sa sospek ang resultang matud pa sa aktibong pakigtambayayong sa mga residente ngadto sa mga otoridad. Police Station 10 received a report that allegedly merong nahuli yung mga citizen arrest. So gusto kong palakpakan at pasalamatan yung mga magigiting at masisipag natin na mga netizen. This is a typical example that keeping our community safe is a shared responsibility. Hindi lang natin iasa sa police, no? Kasi kung hintayin pa yung police, hindi mahuli. Yes, ako'y for in behalf of Police Station 10, ako'y malugod na nagkapasalamat sa inyong positive na pagtingin sa aming ginagawang pagresponde sa mga crime incident ng Police Station 10. And maraming salamat and with your recognition and commendable comments. So Police Station 10 will not stop at mag-continue kami ng aming sinumpaang tungkulin. Kuan gyud ta nga magbantay gyud ta tungod sa ning kawat wa na pili ang oras. Paskin buntag, paskin gabi wala na. Musulod gyud pila katong semana naagya pon migugukod nga kaawat dito sa Tumoy, boarding house gyapon. Muna ang mudos nila kay anang cellphone lang kay dali lang kayo nila bitbiton. Pero nihangyo ako sa tanan nga mga katawhan diri sa Kalumpang, tanan na to tibok Jinsan nga dapat nga amping gyud ta, mo bantay ta. 24/7 bantayan nato ang ato ang mga panimalay og dapat na atay mga CCTV dapat yun na siya nga makatabang po na sa tuwa po ng CCTV, no? Padayon usab gisuta sa kapulisan ang background sa suspect aron masayran kung aduna pa bay laing kasong giatubang gawas sa ulahing gihimong pagpangawat sa maong lugar. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.